mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Yun ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Monday na naman. Pero syempre, tuloy-tuloy ang pasabog dito sa pageantry. Nakakaloka ito, no? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video para hindi may stroke. Galaw-galaw agad para hindi mapaimburnal. Diba? Anyway mga buweks, nakakaloka naman ito. Etong kapapasok lang na balita, no? Well, eto na nga. Binabash na naman ang bonggang-bongga ng mga sibuyas. Nakakaloka itong mga Indians na ito, no? Sa mundo ng pageantry, talaga namang pinapaimburnal nila ng bonggang-bongga ang ating reynang si CJ Opiasa na Miss Grand International 2024 title holder from the Philippines. Diba? Nakakaloka ito kasi nga itong si CJ Opiasa ay rumampa ng bonggang-bongga, diwa? At sinasabi nga daw nila ay copycat daw ang sinuot ni CJ Opiasa. Nakakaloka naman itong mga Indianong ito, mga buweks, no? Diba, ito nga, no, ay yung ganyang kasuotan, mga buweks, sa totoo lang, ha? Diba sunuot na rin nga yan ni RZ Munoz? Kung natatandaan nyo, dati, diba? Nagawa ni Aaron Montoya noong 2023, diba? Siguro nung time na yun, wala pa namang ano tong si Rachel Gupta, diba? Hindi pa naman siya lumalaban ng Miss Grand International niyan, diba? Last year lang siya lumaban. At saka alam naman natin, no, na sa Sri Lanka, India, Pakistan, at saka Bangladesh, ayan no, yung mga ganyang outfit, talaga inspired naman talaga. Well, aminin natin yan, no, inspired talaga yan sa mga bansa nila, di ba? Or kahit na saan mga regions, ayan no, regions attire na tulad ng sa kanila, di ba? So, parang hindi naman talaga big deal itong mga ito. At saka parang ginagawang malaking issue na itong mga sibuyas na ito, di ba? Tapos kung i-bash nila itong si CJ Opiasa, ganun-ganun na lang, manggagaya daw. Mukha daw sa bukod daw sa pagiging sales lady online, ayan ha, ginaya na rin daw yung kanilang mga pasabog katulad daw dito kay Rachel Gupta. Nakakaloka. Yung evening gown ni Rachel Gupta, diba? Sa preliminary yan ng Miss Grand International last year. Noong 2023, si RZ Munoz ay ganyan din ang sinuot. Noong 2024, si Rachel Gupta. 2025 naman, etong si CJ Opiasa, no? Hindi naman kinapi, nakakita lang ng nakabelo, kinapi na agad, diba? Nakakaloka naman ito mga ito. Well, for me, no, si CJ talaga, she is the queen. She is the one and only, but may lumilipad-lipad. Nakakaloka ito. Ito lang mga buweks. Huwag na tayo makipagtalo dyan sa mga Indianong yan, di ba? Hayaan na lang natin silang magsalita ng masalita kung ano man yung gusto nila, di ba? Nakakaloka ito. Kumbaga, ito ha, wala din naman na sila magagawa, mga buweks. Nasa atin na ang corona, di ba? Nasa Philippines na. To be honest, kung hindi dahil sa atin, no, sa bansa natin. Nung ginanap ang Miss Universe, ayan na, yung ginanap yung Miss Universe sa Philippines, hindi pa sila nagkaroon ng Sushmita Sen. Di ba? Sa totoo lang. Tapos ngayon, ganyan yung ginagawa nila sa Philippines, di ba? Hindi pa sila nagkaroon ng Miss Universe 1994 title holder, di ba? Napaka-ungrateful na itong mga ito, no? Hindi sila ay nako, nakakaloka. Nanggigigil ako dito sa mga ito, no? Dapat gratitude pinapairal, di ba? Hindi yung puro ganyan-ganyan, di ba? Pinapaimburnal nila yung Philippines. Mga walang utang na loob itong mga sibuyas na ito, di ba? Nakakaloka. Ano ba? Galing ba sila sa famous
pageant, powerhouse, di ba? Ni hindi mo pa nga masabing yan powerhouse yung na yan, India na yan, di ba? Tapos kung makaasta akala mo na agawan ng nota itong mga ito, di ba? Kung makapagwala sa social media, nakakaloka. Hindi nila alam yung binabangga nila talaga namang legit na powerhouse sa mundo ng pageantry, di ba? The Philippines lang naman, mga buweks, di ba? Well, anyway, they can bash all they want until hayaan nyo nang bumula yung mga bunganga nila, no? Hayaan nyo dumugo ang mga lalamunan nila sa kanila mga bugahan sa social media. Kasi mga buweks, panigurado, hindi na nila mababawi ang corona. Ang title kay CJ Opiasa, no? Na kay CJ na nakapatong na sa ulo niya, nakasulat na sa mga papeles ng Miss Grand International Organization na si CJ Opiasa na nga ang bagong nagmamay-ari ng titulo at corona ng Miss Grand International 2024, di ba? So, burado na dyan si India. No, don't mind the bashers, mga buweks, no? They are losers, sa totoo lang. Pag Pinay ang nananalo, binabash ng ibang lahi. Katulad na lang kay Tara Valencia, katulad na lang kay Kenneth Kabungkal, katulad na lang kay Ana Lacrini Valencia or Ana Valencia Lacrini, di ba? So, binuboljak sila ng binuboljak ng mga stupid bahay natin, ng mga Indo-dilulo, ganun din itong mga Indians na ito, nakakaloka, no? Parang ngayon nagkaroon sila ng papel. Nagkaroon sila ng papel sa mundo ng pageantry dahil dito kay Rachel Gupta, no? Ay nako, well, anyway, no? Mamamatay din yung issue-issue na yan sa mga susunod na na buwan, no? Pero I'm pretty sure, mga buweks, mabubuhay at mabubuhay. Dahil nga natanggalan ng titulo at corona ang kanilang reyna, di ba? Yan ang lagi nilang ibabato sa ating mga kandidata. Lalong-lalo na kay CJ Opiasa, no? Kaya nga ito sa totoo lang, no? Isa lang naman ang mga dahilan niyan, mga buweks, no? Kaya nagkakaganyan yan, yung mga Indo-dilulo, pati mga Indians, ay nagtutulungan sila May connivance nang nangyayari, mga buweks. Nakahanap ng kakampi yung mga Indo-dilulo, nakakaloka ito, no? But eto, mga buweks, isa lang naman ang dahilan kung bakit nagkakaganyan yung mga yan. Siyempre, ano pa nga ba? Inggit, di ba? Naiinggit sila sa Pilipinas kasi nga magaganda at magagaling talaga ang mga Pinay beauty queens, di ba? Kaya nga tayo tinawag na powerhouse, di ba, ang Philippines. When it comes sa mundo ng pageantry, hindi nila kayang tapatan ang kalibre ng Pilipinas pagdating sa international pageants. Kahit na sabihin nating, okay, sabi nila, ang India talaga daw bumubula ang bunganga, keso ganito, keso ganyan, pero come on, kahit na yung pagbula ng bunganga na yan, kung hindi naman appealing yung mga kandidatang pinapadala nila, di ba? Lalo na may mga ganito-ganito mga ugali, di ba? So ano na? Okay, sige, naibigay sa kanila yung corona, pero nga nagkaroon ng mga issue kaya natanggalan, di ba, ng corona ng titulo. Or let's say, sabihin natin magagaling sila sa kudaan, pero pagdating na doon sa international pageants, hindi naman sila bet ng organization. Bakit kaya, mga buweks, ang kati-kati ng ilong ko? Bakit kaya? Charito! Bahala na kayo dyan, mga buweks, Bahala na kayo dyan. Wala naman akong sinabi. Diba? Ang kati-kati ng ilong ko chilag mga buweks. Hindi ko alam kung bakit. Charito, But anyway, ito mga ito, no, grabe na yung grabe na talaga yung pagiging OA nito mga ito, no? Hindi na sila naka-move on. Ayaw na nilang pakawala ng issue-issue na nakakaloka ito mga ito, no? First of all, mga buweks, no? Mas nauna pa nga tayo nagagaganyan na style, diba? Ibig sabihin, okay, sa kanila yan, no? Nasa kultura nila yan, ng mga Indiano, itong mga pabelo-belo na ganyan, diba? Well, eto sa totoo lang, no? Nauna pa tayong magganyan-ganyan, mga buweks, no? Ibig sabihin sa mundo ng pageantry, sa mundo ng pageantry, mas nauna pa tayo nagpalabas ng mga ganyan-ganyan, di ba? Kahit na sabihin mong kultura, at saka hindi naman yan, hindi naman yan kinakapi ng Philippines, di ba? Kahit nga yung mga kasal sa atin, yung mga traditional wedding, nakabelo-belo din. So, yung ginaya rin natin sa kanila?
Nakakaloka itong mga ito. Doon nga sa Mindanao, 'di ba? Sa Mindanao, ayan no, ang daming Muslim diyan. Ang ating mga kababayang Muslim sa Mindanao. 'Di ba may mga ganyan-ganyan din silang belo? Eh bakit kiniklaim ngayon na mga India na sila daw ang original at kinapi daw? Okay lang, sige, sabihin natin original sila, no? Pero kung sasabihin kinapi, my gosh, kinapi ba 'yon? Nakakaloka. Ito nga ang buga ng ano, ito naman buga naman to ng Vichin, mga buweks. Nakakaloka naman ito, ang sabi naman ng Vichin. Pignoy always copy daw. Ayan ha, nakakaloka itong mga Vichin na to. Sinasabihan na tayo na copycat daw tayo. Nako, kung hindi ko pa alam, nung panahon ni Catriona Gray, kahit na yung natapos na yung kay Catriona Gray, kanino ba sila nagpapagawa ng mga gowns nila, di ba? Kanino ba sila nagtitrain ng kanilang pasarela dito kay Henny, di ba? Yung kanilang Miss Universe Vietnam noong 2018, di ba sa Philippines? Di ba? Yung pasarela ni Henny, pati nga yung mga ano, aura-aura niya, di ba? Sa Philippines galing yung, o kanino, sino yung nagkakapi ngayon, di ba? Sino yung nagkakapi ngayon, di ba? Eh, syempre, paano ko nasabing kinakapi nila? Eh, syempre, galing sa Philippines yun eh. At saka yung mga rampahan ni Henny nung time na yon, nung Miss Universe 2018, eh, nakita na natin sa mga ibang kandidata natin, di ba? So, sino nagkakapi ngayon? O dati, nung panahon na yon, saan ba sila nagpapagawa ng mga evening gowns? Saan ba sila nagpapagawa ng mga national costumes? 'Di ba sa Philippines? At hanggang ngayon, nangyayari pa yan. So, sino ngayon yung copycat doon, di ba? Nakakaloka ito mga Vichy na ito, nakikisali talaga mga ano. Isa rin itong mga dilulo na ito mga ito, no? Sa totoo lang, no? Ito for clarification lang mga Bex, no? Etong sinasabi nilang dupata is the culture of India and it's a very common in India. And also, Sushmita Sen worn this type of gown in 1994. Ayan yung mga bugahan ng ano. Clarification ng mga Indiano pala. Ayan yung kanilang buga, no? Ang sabi dito, Miss India worn the same gown or Mrs. India worn the same gown in 2022. Si Aldin worn daw. Ayan, the same type in 2020. Well, ito lang masasabi ko dyan sa sinabi nila, no? We have centuries old outfit with veil, di ba? In South Philippines. Yan ang hindi nila alam. So, please lang, huwag nyo masyadong i-claim lahat, di ba? Dahil hindi nyo naman talaga alam ang history ng Philippines, di ba? Yung kahit na noon-noon pa, hindi pa tayo nasilang, hindi naman nila alam, di ba? Nakakaloka. At saka, klarong-klaro naman na wala namang kinakapi ang Philippines, di ba? Pati yung designer ng gown ni CJ Opiasa. Eh bakit ganyan yung mga binubuga nila sa social media? Nakakaloka itong mga sibuyas na ito, no? Galit na naman ang mga sibuyas, di ba? Kasi nga inggit na inggit sila kay CJ Opiasa, di ba? Sinasabi pa dito ng mga Indo Dilulo na ito daw, si CJ Opiasa ay BJ daw. BJ, alam nyo naman yung BJ, di ba? BJ Opiasa daw, Miss Copy International. O di ba, nakakaloka itong mga Indo Dilulo na ito, mga bastos. 'Di ba, sa social media ang pageant fans ng Indonesia, ganun din ang mga Indians, 'di ba? Ganun din ang mga Vichin, talagang binabash nila ng bonggang-bongga itong si CJ Opiasa, 'di ba? Nakakaloka. Ay nako, para lang sa kanila, no, para magkaroon sila ng mga kaalaman pa mga Bex, no. They should read more about the history of the Philippines, 'di ba? Nakakaloka. Well, eto nga, no. May nag-comment diyan. Dapat daw tayo daw ang mag-read ng history ng India, no? But anyway, ito lang Yes, totoo yan, no? Pakistan and Bangladesh talaga. Ayan talaga yung may pinakamalalim na history diyan sa mga sinasabi nilang ganyang damit na may mga pabelo-belo, no? Baka nga mamaya, sila pa yung nag-copy dun sa mga bansang yun, di ba? Nakakaloka itong mga ito. Wala nang ibang masabi sa social media, nakakaloka. Yung mga utak nito, yung mga utak nito nagliparan na talaga, no? Sa totoo lang, sa pagiging nila, bitter nila ang palaya, no? Unang-una, before the throne ni Rachel Gupta, no? Or resigned, keme-keme, di ba? Etong si Rachel Gupta, no? Wore the same cut of gown. Some Miss Universe queens like Sushmita Sen
and Erica Robinson already wore that also, kung natatandaan nyo sila, no? So, clearly, she's not a pioneer or a trend setter of that gown. Ayan na. Number 2, no one read the captions or even analyze that it was in fact a bridal fashion show. Ayun yung sinasabi ko, di ba, sa mga kasal sa Philippines. May mga ganyang pabelo-belo, di ba? So, it's not surprising to see a gown like that, di ba, sa Philippines. Number 3, and wag na nilang angkinin ang ganyang suot, di ba? Feeling nila kasi mga bweks, sa bansa lang nila yung merong mga ganyan-ganyan. As mentioned, here, ang daming bansa na may ganyan din, di ba? Nakakaloka. Even part ng Mindanao sa Pilipinas, di ba? Eto pa, number 4. Hindi din first time gumawa ang Filipino designer ng ganyang damit for a fashion show, di ba? Ginagawa lang nilang malaking issue-issue itong mga ito. Nakakaloka. At saka ito nga mga bweks, no? Sa totoo lang, sinuot na rin yan ni Rufa Gutierrez nung 1993 nung lumaban siya ng Miss World, di ba? At saka itong si Pakistan nung lumaban siya nung 2023 sa Miss Universe, di ba? And of course, nung 2025, ayan nga, recently lang, no, sinuot naman ni CJ Opiasa. At kahit kay Jeanine Togono, nung lumaban siya ng Miss Universe, mga bweks, sinuot na rin niya yan, di ba? Hanapin nyo na lang ang picture. Yung kanyang national costume, di ba? Nakakaloka ito, mga ito. Talagang may maibuga lang, sa totoo lang, no? Yung mga ganyang gown, it's time to give credit to where it is really due talaga, mga bweks, no? Ay, nako, yung mga pa-veil-veil na ganyan, nagiging issue pa pala dito sa mga sibuyas na ito. Nakakaloka kayo. Di ba? Actually, you can see this in Mindanao, di ba? Ewan ko kung alam nila yung Mindanao, di ba? Philippines. Filipinos have this before Pinoys or see it in Indian people. I am not saying, that it is a Filipino thing, but Filipino designers get inspiration from within Philippines, from Mindanao, mga bweks. Ayan ha. Let's not forget the national costumes of previous Filipina delegates in Miss Universe stage, Jeanine Togonon. Ayan nga, di ba? Just for example, di ba? Nakakaloka ito, mga ito. But anyway, mga bweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga bweks, and I love you all. Bye! See ya!